Yung meriendang hinahanap-hanap mo, pero madalas ay nasa handaan pa nga. Tara, gawa tayo. Sa sobrang cravings ko nga ay hindi ko na nga napigilan ang paggawa nitong maha blanca. Bali pinagsama-sama ko na nga lang itong aking mga rekado at tinampisahan ko na nga gumawa. Una nga ay pinaghalo ko lang yung 2 cups of cornstarch at isang lata ng evaporada dito sa isang bowl. Pagkatapos ko nga mahalo ito ay ginilid ko muna. At dito naman sa non-stick pan ko ay naglagay na ako ng 2 cups of water. Dito ko nga paghahalu-haluin ang iba pang mga sangkap. Naglagay na nga ako ng isang lata ng condensed milk. Habang pinaghahalo-halo ko nga itong ating ibang mga sangkap ay wala pa nga itong apoy. Nakasalang nga lang siya pero hindi pa nga po gumagana. Mamaya pa po natin i-on itong ating apoy pagtapos na nga po nating paghalu-haluin ang lahat ng sangkap. Inilagay ko na nga din po pala itong 2 pouch ng ating Coco Mama. Kasunod nito ay itong ating cream corn at isang whole corn. Mas malasa nga po kasi kung gagamit tayo nitong ating cream corn. At naglagay na nga din ako ng 1/2 cup ng asukal na puti. Dito nga din pala ay naka-on na itong ating apoy. Bali hahaluin nga lang natin ito ng hahaluin hanggang sa ito ay lumapot na. At dito nga ay nagdagdag din ako ng 1 teaspoon ng vanilla. Pero optional lang din naman to, nasa sa inyo na kung gusto nyo maglagay o hindi. Napakadali nga lang nitong lutuin ng maha blanca. Kaso nga lang kailangan talaga ay mahaba ang pasensya nyo dahil kailangan nga talaga ay halo ng halo. At dahil nga luto na itong ating gata ay kailangan na nating ilagay itong ating mixture na pinaghalo kanina. Ito nga pala yung evaporada at saka cornstarch na pinaghalo. At dito nga ay kailangan na nating haluin ito para hindi nga mamuo itong ating cornstarch. Kapag napabayaan nga natin ito na mamuo ay papangit itong ating maha blanca kaya kailangan talaga ay haluin ng haluin. Dito nga ay naka-medium heat pa din ang aking apoy at mamaya nga kapag medyo malapot na ay pwede na natin hinaan. Fast forward nga ay medyo malapot na itong ating maha kaya kailangan nga ay haluin pa ng haluin para nga mawala yung pagkakabuo-buo nito at maging smooth yung ating consistency. At habang tumatagal nga na nananakit na itong aking kilikili sa paghahalo nito, ay hindi pa rin ako titigil sa paghalo. Dahil konti na nga lang ay maluluto na at pwede na nating ihanda yung ating pagsasalinan. Maganda nga sana kung sa bilao na may dahon para mas mabango sana. Kaso nga lang wala kaming dahon ng saging dito kaya dito ko na nga lang siya ilalagay sa aking baking dish. Sa tingin ko nga ay kakasya naman siya dito. Sa pagsalin nga ay kailangan ay mabilis yung pagkakagawa mo para hindi ka maabutan ng pagtigas neto. Ifa-flat na nga din pala natin ito para mamaya ay okay na pag hiniwa natin. At lalagyan ko na nga din pala ito ng toppings. Bali, cheese nga lang pala yung aking ilalagay na toppings. Medyo dadamihan ko na nga lang para medyo may alat-alat yung ating maha. Then, pwede na nga natin itong palamigin at pag matigas na ay pwede na natin i-serve. Yun lang, salamat!